Magandang umaga sa lahat. Maaari bang tumayo ang lahat at magkakaroon muna tayo ng panalangin. Okay, Jane, maaari mo bang pamunuan ng panalangin? Okay. Amen. Okay, bago kayo umupo, pakihanay ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga nagkalat ng mga basura sa sahig. Okay, maaari na kayong umupo. So, bago tayo magsimula, ay i-check muna natin yung attendance kung sino ang narito sa klase at sino yung liban. Okay. Kay Abraham. Amparo. Okay. Mahusay class dahil nandito kayong lahat sa ating klase at walang naglakas loob ng ma-absent. Okay. So, bago tayo magsimula, ay ating mulang balikan yung naging talakayan natin nung nakaraang tagpo. Okay. Sino nakaalala sa paksang ating tinalakay nung huling pagkikita? Okay. Okay, Chan. Ikaw. Okay, mahusay. Ito yung pagbabasa ng sanaysay. Mahusay. Magaling yan ha. So, sa tingin ninyo, ano ba yung ating tatalakayin ngayon? Okay, so bago yan, ay magkakaroon muna tayo ng maikling gawain. At ito yung dugtungang pagkukwento. So, ito yun. Magkakaroon tayo ng dugtungang pagkukwento, ha? So, una ay sisimulan ko sa isa hanggang sa dalawang pangungusap at magtatawag ako ng pangalan kung sino yung susunod na magdudugtong sa maaaring maging pangyayari sa kwento. Naunawaan ba? Magtatawag ako ng 5 pangalan at isa-isa sa inyo ay maaaring magbahagi ng isa o dalawang pangungusap na karugtong sa aking sinimulang mga pangungusap sa kwento. Okay, ito naman lahat. Okay, right. So, ito simulan ko. Isang malamig na gabi, hindi makatulog si Tonton. Hindi siya makapalit at giniginaw sa hangin na pumapasok mula sa butas ng kanilang dingding. Okay, Mr. Bakto. Oh, mahusay. Ikaw naman, Miss Laro. Tumpak din, mahusay rin. Ikaw rin, Miss Lingpo. Oh, magaling din, ha? Okay, next naman. Sino pa? Ikaw, Miss Jordan. Mahusay. Isa pa, last. Para sa wakas. Maring wakas. Okay, Miss Sabalan. Okay, mahusay. So, sa tingin ninyo, ano ba ang ating tatalakayin na paksa sa umagang ito? Umagang ito. Sino dito? Okay, John. Ay, patungkol sa pagkukwento. So, ano ba sa tingin ninyo? Ano ba ang pagkukwento o ang maikling kwento? Okay, Anton. Mahusay, tama. So, ang pagkukwento ayon kay Edgar Allan Poe, ang maikling kwento ay isang aktang pampanitikan, likha ng guni-guni at salagimsim na salig sa buhay ng aktwal na naganap o pangyayaring maganap. So, ang maikling kwento ay mayroong mga elemento na kung saan ito yung mga tauhan na siyang nagiging tagakilo sa mga pangyayari sa kwento. Mayroon ding tagpo. Ito yung lugar na kung saan ginaganap yung mga pangyayari sa kwento. Mayroon ding mga suliranin, yung mga tunggalian kung saan halimbawa yan ay ang tao versus kalikasan, tao versus sarili, tao versus lipunan at marami pang iba. So, mayroon ako ditong kwento na babasahin at ang inyong gagawin lamang ay makinig. So, saglit lang. So,
Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Batang Maikli ang Isang Paa. Interesante, di ba? Okay, so, sisimulan natin. Dapat kayo makinig kasi baka mamaya ay magtatanong ako. Hala kayo. Okay. Ang batang maikli ang isang paa. Mula sa kanyang pagsilang, ay maliit na ang isang paa ni Mutya. Malambot iyon at nakabaluktot. Nang siya ay lumaki, pinasuri siya ng kanyang mga magulang sa mahusay ng mga doktor. Ang sabi ng doktor ay wala nang itong remedyo. Habang buhay na raw magiging lumpo si Mutya. Labis na lungkot at naaawa ang kanyang mga magulang. Lumaki si Mutya na laging tinutukso ng mga kalaro. Lalo siyang naging tampulan ng panunukso nang magsimula na siyang mag-aaral. Sabi ng isa ng kanyang mga kaklase, "Oh, ayan na si Pilantod. Madaanin ninyo." Mutya ng kanyang isang kaklase. Sa kabila ng lahat, hindi napipikon si Mutya. Hindi siya umiiyak sa mga panunukso sa kanya. Lumaki siyang matapang at matatag kasi pinalaki siya ng kanyang ina na madasalin at may malalim na pananalig sa Diyos. Habang dadalaga ay nahilig si Mutya sa musika. Nakakatugtog siya ng iba't ibang instrumento maraming mahanga sa taglay niyang galing sa pagtutugtog. Upang lalo pa siyang naging mahusay, pinag-aral siya ng kanyang ina sa pagpapiano at natuklasan ni Mutya na kulang man ang kanyang mga paa, ngunit sobra naman ang talino niya sa musika. Marami ang mga guro na gustong maging estudyante nila si Mutya at lalo silang mga kabatang ito. Pagkaraan ng ilang taon, ay ibang-iba na si Mutya. Isa na siyang kilalang pianista, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi nakarating na siya sa iba't ibang mga bansa tulad ng Amerika at Espanya. Nakatugtog na rin siya sa Palasyo ng Kaharian ng Espanya upang tugtugan yung hari. Ngayon ay hindi na siya pinagtatawanan at tinutukso, sa halip ay hinangaan na siya dahil sa kanyang talino at talento sa pagtutugtog. At marami na rin ang nakakagusto sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagtutugtog. Diba? Ang ganda ng story, diba? So, sino rito yung humanga kay Mutya? Diba? Maski ako ay humangiran ako sa talento ni Mutya. So, ngayon, magkakaroon tayo ng isang aktibidad kung saan ay hahatiin ko kayo sa 5 grupo. So, katulad sa ginawa natin kanina sa yung mga panimulang gawain natin na ginawa kanina, ay magkakaroon din tayo muli ng pangkatang dugtong pagkukwento. So, bawat grupo ay pupunta dito sa harapan at ipepresenta ang kanilang presentasyon kung talaga bang nakinig kayo o naunawaan ninyo yung kwento. Kasi ang gagawin ninyo ay ipagtutugpi-tugpi ninyo yung mga bahagi ng kwento
na ang batang maikli ang isang paa dito sa harapan. Magsisimula kayo. Siyempre simula, ang yung huling magsasalita ay yung wakas. Naintindihan ba? Ito ay upang sukatin natin kung nakinig ba ang lahat. So, magbibilang kayo ng 5. Okay, simulan. Simulan mo dyan. Okay, isa. Dalawa. Okay, yung mga unang bilang ay sila yung magkakagrupo. Sundan yung number 2, number 3, number 4, at number 5. So, dito, sa parting ito ay magpupulong. Dito yung number 1, number 2, number 3, number 4, at dyan sa likod ay number 5. Okay, sisimulan natin sa number 1. Susundan naman nito na number 2 hanggang sa number 5. Okay, mahusay yan yung mga presentasyon. So, talagang nakinig kayo sa ating kwento na ang batang maikli ang isang paa. Okay. Pinupuri ko pa yung lahat. So ngayon, sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng fast bullet. Handa na ba ang lahat? Okay, kumuha kayo ng isang tapat na papel at isulat niyo mga pangalan at lagyan ito ng bilang 1 hanggang sa 5. Okay. Okay, handa na ang lahat. Okay, narito ang panuto. Kumuha ng isang tapat na papel. Yun. At makinig ng mabuti. Ito ay isang multiple choice na gawain at isulat ang titik ng tamang sagot. So, sinabi ko dito makinig ng mabuti kasi sasabihin ko lang dapat yung ating sabihin ko lamang yung ating pagsusulit ngayon. Subalit, napagtanto kong kasasali na rin ang katanungan at yung mga choices sa ating screen. Okay. Okay. Number 1. Ano ang kondisyon ni Mutya mula noong siya ay pinanganak? A. May kakulangan sa pandinig. B. Malambot at nakabaluktot ang isang paa. C. May kulang isang kamay. At D. May malabo ang mata. Muli, ano ang kondisyon ni Mutya mula pa noong bata, nung siya ay pinanganak? A. May kakulangan sa pandinig. B. May malambot at baluktot na mga paa. C. May kulang sa isang kamay. At D. May malabo na mga mata. Okay. Number 2. Ano ang pangarap na hilig ni Mutya sa kanyang pagdadalaga? Ulitin ko, ano ang pangarap na hilig ni Mutya sa kanyang pagdadalaga? Ito yung A. Paglalaro ng basketball. B. Pagtuturo sa musika. C. Pagguhit at pagpipinta. D. Pagtutugtog ng iba't ibang instrumento. Uli, ano ang pangarap na hilig ni Mutya sa kanyang pagdadalaga? A. Paglalaro ng basketball. B. Pagtuturo sa musika. C. Pagguguhit at pagpipinta. D. Pagtutugtog ng iba't ibang instrumento. So number 3. Ano ang naging epekto ng pagtutok sa musika kay Mutya? A. Nagkakaroon siya ng maraming kaaway. B. Lumalaki siyang ng may kaisipan at determinasyon. C. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan. D. Nawalan siya ng interest sa pag-aaral. Ulitin ko, ano ang naging epekto ng pagtutok sa musika kay Mutya? A. Nagkaroon siya ng maraming kaaway. B. Lumaki siya ng may kasipagan at determinasyon. C. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan. At D. Nawalan siya ng interes sa pag-aaral. Number 4, o pang-apat na bilang, ano ang naging resulta ng pagsisikap at talento ni Mutya sa musika? A. Naging isa siyang kilalang pianista na nagtugtog sa iba't ibang bansa. B. Nagtrabaho siya bilang isang guro sa musika. C. Nagtayo siya ng isang sariling paaralan ng musika. At D. Sumali siya sa isang banda bilang bokalista. Ulitin ko, ano ang naging resulta ng pagsisikap at talento ni Mutya sa musika? A. Naging isa siyang kilalang pianista at nagtungtong sa ibang bansa. B. Nagtrabaho siya bilang isang guro sa musika. C.
nagtayo sa isang kanang sarili niyang paaralan at di sumali siya sa isang banda bilang vokalista. Okay, number 5 at ito yung panghuling bilang. Ano ang natutunan ni Motya sa kabalian ng kanyang pisikal na kahinaan? A. Magpakitang tao at magpasikat. B. Malakit ng ibang upang depensahan ng sarili. C. Tanggapin ang kanyang kalagayan at magpakatagtag. At D. Mangharap ng mga imposible at umasa na magbago ang kanyang kondisyon. Ulitin ko, ano ang natutunan ni Mutya sa kabila ng kanyang pisikal na kahinaan? A. Magpakitang tao at magpasikat. B. Manakit ng iba upang depensahan ang sarili. C. Tanggapin ang kanyang kalagayan at magpakatatag. At D. Mangarap ng imposible at umasa na magbago ang kanyang kondisyon. Okay? Tapos na ba ang lahat? Okay. Taas ang mga papel. Ipasa ito sa harapan. Bawal tumayo ha? Bawal tumayo. So, pagbilang ko ng 5, dapat yung lahat ng papel ay nasa harapan na. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mahusay ang lahat dahil napagtagumpayan ninyong tapusin ang inyong gawain. So, sa puntong ito naman ay bibigyan ko kayo ng isang taktang aralin. Ito yun. Ang panuto. Makinig kayo ng isang awitin ng Badang Asim na masdan mo ang kapaligiran. Gawa ninyo ito ng refleksyon. Ang awitin tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa kalikasan. Ipasa ito sa muli nating pagkikita sa May 1, 2024. Liwanag ba? Okay. Dahil may katanungan pa ba kayo? Okay, dahil wala na kayong mga katanungan, ay maaari na kanyang tumayo at ihanay ng mabuti yung inyong mga upuan at pulutin na yung mga nagkalat na basura sa sahig. Okay, paalam sa lahat.